Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan PBBM umami na. Nako, nagulat lahat kay Senator Marcoleta. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong sinasabi natin na nagulat lahat dito po kay Senator Marcoleta. Ito mga kabayan, dahil pumapasok na po or napapansin na rin po. Hindi lang po tayong mga taga-suporta ni Senator Marcoleta ang nakapansin, no? Pati mainstream media na napansin na rin po mga kababayan na karapat dapat or pwede, di ba? Pwedeng maging Senate President si Rodante Marcoleta. Yan mga kababayan, no? Mula po sa News 5, Senate President Rodante Marcoleta. Kabilang si Senator-elect Rodante Marcoleta sa mga matutunog na pangalan mula sa Duterte Bloc na maaaring maluklok bilang Senate President sa paparating na 20th Congress. Ayon sa campaign advisor niyang si Malu Tikia. So this is a very good news mga kabayan para po sa atin. Palapakan po natin mga karbi natin, no? Sapagkat kapag si Senator Rodante Marcoleta po ang maging Senate President, mga kababayan, makikita po natin ang totoong kumbaga para sa taong bayan talaga no? Para sa bawat isang Pilipino ang kanyang pagsiservisyo mga kababayan. Kumbaga tapat at may prinsipyo itong si Senator Marcoleta, no? So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion patungkol po dito? I-comment nyo na lang po sa baba. Are you happy? No? Masaya po ba kayo na ito, mula po sa mainstream media, no? At least pinapaalam sa lahat, no, na posibleng maging Senate President si Rodante Marcoleta. Ayan mga kabayan, i-comment nyo na lang po ang inyong opinion dahil ito pa. President Bongbong Marcos Jr., ito, sabi po dito, maraming nagsasabi sa akin yan. Masyado daw mabait siya, no? Anong gagawin ko? Maging masamang tao? Hindi ko na mababago yung ugali ko. O yan mga kabayan, ano ang inyong first impression dito sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na hindi niya na mababago ang kanyang ugali, no? Sabi po dito, bahagi ng pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. nang matanong hinggil sa pagiging mabait sa pilot episode ng BBM podcast. Pero alam mo siguro, dapat nga talagang maging mas mabagsik talaga dahil wala kailangan talagang maging mas efficient sa ad ng Pangulo, no? So, ang gusto lang natin i-point out dito mga kabayan, yung sinasabi pong ito. Hindi ko mababago yung ugali ko, no? Hindi na daw niya mababago yung ugali niya. Pero kung yung ugali mo naman ay hindi ka pakipakinabang para sa taong bayan, why can't you change, no? Dahil hindi ka naman po isang ordinaryong mamamayan ng Pilipinas, no? Ikaw po ay presidente ng Pilipinas na di dahil yan na ang ugali mo, di ba? Di dahil yan ang ugali mo, pero hindi naman pala, for example lang hindi naman pala napapakinabangan ng taong bayan yung sinasabi mong ugali na yan, hindi ba pwedeng magbago? Dahil kayo po ay may mandato sa taong bayan, di ba? Kung ang sinasabi mo dito ay pansarili lamang, no? Hindi mo na mababago ang sarili mo, ugali mo because
ikaw na yan eh. You yourself na yan eh. Di ba? Pero, hindi ka po, ama ka ng bansang Pilipinas. You have to change for the better. Di ba? You have to change for the better. Kasi ang taong bayan, wala kasi nakikita eh. Ang taong bayan, no? Na, di ba? Lahat ng sinasabi mo, kabaliktaran. Bakit hindi mo yan? Yung ugaling yan na nagsasalita ka, tapos kabaliktaran naman yung nangyayari, di ba? Nagbibigay ka ng kautusan, tapos kabaliktaran naman yung nangyayari. So, ugali yan, di ba? Naging habit mo na yan. That is your ugali. So, what I'm trying to point out, mga kabayan, yung mga masasamang ugaling yan na pagsisinungaling sa taong bayan, na kung pwede, baguhin na yan. Baguhin, mga kabayan. Di ba? Hindi natin alam. Hindi natin masabi. Di ba? Kasi ang dami na kasing ang dami nang nangyari. Di ba? Ang dami na pong nangyari na talagang kabaliktaran po ang nangyayari. 5,500 flood control project. Tapos na. ICC, hindi makakapasok sa Pilipinas. The government will not cooperate with the ICC. Pero anong nangyari? Ayaw namin makialam. The president has no hand on the impeachment, Vice President Sara Duterte. Pero ganun rin eh. What I'm trying to point out is stop. Stop lying. Ugali din yung pagsisinungaling, di ba? Ugali rin yan eh. So, stop doing it. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Ito pa. Ito, pinalakas. Ito, parang sumisip-sip pa. Chis Escudero, sang-ayon sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na isang tabi ang politika, ituon ang pansin sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Sabi po dito, tama po siya. Our country's leaders cannot afford to be consumed by politics when so many of our kababayan struggle simply to end meet. Alam mo, Senator Chis Escudero, ang masasabi ko lang dito, bakit ngayon nyo lang yan naisip? Bakit ngayon nyo lang naisip na tigilan ng politika? Ngayong masyado nang nasugatan, di ba? Masyado nang nasugatan yung kabilang kampo. Tapos ngayon, parang, okay, dahil mga sugatan na kayo, ceasefire muna tayo. Pag medyo okay na yung mga sugat ninyo, okay, fight again. Parang ganun ang lumalabas. Parang ganun po ang dating di ba? Maging kaibigan muna tayo ngayon kasi mga sugatan na kayo di ba? It is a figurative speech, mga kabayan, na sugatan na sila ang kampo ni Pangulong Duterte because napakaraming nangyari sa administrasyong ito, na yung pinupuntirya lamang ay ang Duterte allied personalities or mismong the Dutertes, mga kabayan, di ba? Hindi mo na mapapahilom ang mga sugat na ito, Senator Chis Escudero. Hindi na ito maghihilom as long as, sabi nga iba, ibalik niyo muna dito si former President Duterte and talk about peace. Talk about moving on, di ba? Sabi pa po dito ni Chis Escudero, I appreciate that the President had the humility to recognize that the recent election result reveal that our countrymen are wary of conflict and want a government focused on their needs, not distracted by the drama of politics. Aba, tinatawag yung drama ng politika. Ito lang. Sino po ba nagsimula? Diba? Ng drama ng politikang ito? Senator Chis Escudero. Diba? Kung titingnan po natin yung timeline, yung timeline, kung saan talaga nagsimula at kung kailan nagsimula yung pag-atake nila kay Vice Pres sa mga Duterte, and I think, malamang paras po tayo ng iniisip na nangyari po ang lahat because of the
House of Representatives, yung mga congressman, kaya Speaker Martin Romualdez, doon po nagsimula ang lahat eh. Na hindi napigilan ni PBBM. Okay? Okay, sabi po dito, in admitting that he is open to reconciling with the Vice President and the Duterte family. Okay, kita nyo na yan. Gusto na makipagkaibigan, gusto na makipagkasundo ni President Bongbong Marcos Jr. sa mga Duterte. And the question is why? No? Dahil ayaw nyo na ng gulo eh. He reminds us that the welfare of the Filipino people should always take precedence over personal differences and partisan disputes. Politika to eh. Natural. Natural magkakaroon ka talaga ng kung saan mo gustong pumanig, di ba? This is politics and mahirap mahirap nang baguhin to. Politika to eh, di ba? Pagkaaway mo, you don't know. Yeah? Kinabukasan, kaibigan na rin kayo. Pero ito siguro, mga kababayan, itaga na natin sa bato. Mahirap ito. Mahirap itong i-consider na magkakabati agad-agad. No? Ganun na lang. Marami po ang nagagalit, no, mga kababayan. Alright, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang mga karibin natin. At ito pa, pasadahan din po natin itong si Department of Education Secretary Angara kasi mukhang nililito tayo ni Angara. Eto mga kababayan, sabi po dito, for the hands of newly elected leaders, every percentage point becomes a budget line, a classroom, a reading corner, a chance at a better life. Ayon po yan kay Secretary Sani Angara. You know what, Secretary Angara, no? Ngayon, ibibigay mo yung parang obligation or ano bang matatawag natin dito, yung bigat, no? Yung bigat ng responsibility to the newly elected leaders, no? About dito sa education, mga kaubayan, hindi po lingid sa ating kaalaman na binawasan po, no? Binawasan po ang budget ng Department of Education sa panahon ni Angara. So, ibig bang sabihin nito, mga kaubayan, kailangan magtrabaho ngayon yung mga newly elected leaders natin, yung mga senators, di ba? To make sure that there is enough budget for education wherein mismong the President signed, no? The 2025 national budget na binawasan po yung sa education. Di ba? Napakalaking question. Di ba? Napakalaking question mark. The President signed the 2025 GAA. At nandun po sa GAA na yon ang budget ng Department of Education na binawasan. Di ba? Tapos ngayon, sasabihin mo, ito dapat yung sinasabihan mo nito, Angara, not the newly elected leaders, you know. Dapat ang sabihan mo nito si President Bongbong Marcos Jr. Kasi nasa kanya ang last touch, no? Last touch ng ating national budget. Kahit sabihin mo pa yan dyan sa mga senador na yan, nataasan ang budget ng Department of Education. Pero pagdating naman po kay President Bongbong Marcos Jr., magsasign-sign na lang without, di ba? Binawasan pala. Ganon din. Di ba? Dapat mag-usap kayo ni President Bongbong Marcos Jr., mga kaubayan. Di ba? Ano po ang inyong opinion dyan kay Angara? I-comment nyo na lang. At ito pa mga kaubayan, pasadahan din po natin si Dilima. Ayan, si Dilima mga kaubayan. Sabi po dito, Dilima on Court of Appeals decision, naguguluhan din po kami. Aba. Naguguluhan din daw po si Dilima sa desisyon ng Court of Appeals. Nung una sabi nyo, ay wala lang yan. Ano lang yan eh. Wala lang yan na pagbawin ng pagka-absuelto niya. Wala lang yan. No? Ngayon, naguguluhan na sila, mga kababayan. Naguguluhan na si Dilima.
Bakit ka naguguluhan sa sarili mong kaso, no? Anyway, sana lang, no? We hope and pray na sana ay lumabas ang katotohanan dito sa kay Dilima, no? Sa Court of Appeals na ito. Yung pagbawi ng Court of Appeals doon po sa desisyon, no, na absuelto na si Dilima. Ngayon, binawi po yung pagka-absuelto ng Dilima. Ibig sabihin po ay guilty na naman si Dilima, mga kababayan. Okay? Ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto. Itong matindi. Sabi po dito, campaign against illegal drugs. President Bongbong Marcos Jr. administration, 43.8 billion ang nasa kote. Samantala naman sa nakaraang administrasyon ni ex-President Rodrigo Duterte, 14.3 billion ang sa kote na halaga ng pinagbabawal na ano. So, ipinapakita po dito sa mga datos na ito na napakalaki po ng nasa kote ni President Bongbong Marcos Jr. kesa po si ex-President Duterte na mayroon pang war on drugs, mga kababayan. Marami pong nag-comment dito, no? Grabe. Sabi po dito, of course, maraming supply ngayon, di ba? So, sabi po dito, what's the point of reference po? Performance po ba? Or supply and demand? Pwede, di ba? Eto na lang ang ano natin dito. Ang masasabi naman natin dito, mga kababayan, no? Talaga pong malaki. And we witness, no? How big, no? Yung mga nasasakote, how huge, no? Yung mga nasasakote nila. It's about tons, no? Naalala nyo, mga kababayan, yung driver na tunilada yung i-deliver doon sa checkpoint, no? Ikaw ba naman, alam mong ganyan ang negosyo mo, i-deliver mo lang doon sa sa checkpoint. That's why malaki talaga ang nasasakutin nila. Kasi dinideliver na lang papunta doon sa checkpoint. Tapos hindi pa na yung driver, nakawala pa yung driver. Hindi ka ba magdududa? Mga kababayan? Kaya malaki talaga ang nila ngayon kasi biruin mo, dinideliver na lang. Sa alitagtag yata yun di ba? Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Basta last year, no, may nasakoting ganun na i-deliver na lang sa checkpoint. No, nandun nga si PBBM, di ba? Nagpa-press con pa doon mismo sa lugar na yun So, what do you think? What do you think, mga kababayan? Kaya lang pong mag-comment, alright? Baka paras tayo nang iniisip, hindi ko lang ma-mention dito. Kaya i-comment nyo na lang kung anong iniisip nyo doon, mga ka-review natin sa pagpunta ni PBBM doon po sa mismong checkpoint na yun. At instantly, the police officer promoted, di ba? Promote agad. Okay. Ano pong inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto pa. Pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Itong pahayag ni VP Sara, after itong result ng midterm election na tinatanggap niya, although hindi yung expected na maraming mananalong Duterte 12, kaya lang, sabi niya, tanggap niya. Ang resulta, ito. Ang pahayag niya doon is, papanguluhan ni VP Sara ang isang strong opposition. So, mabigat yon. Sa nakikita ko ngayon, gumagalaw na si VP Sara para paghandaan ang 2028. Para yung impeachment niya, hindi na masyadong problema sa kanya yun Dahil, klaro na, almost everybody saying na numbers pabor sa kanya, makakalusot siya sa impeachment dahil sobra siyam ng senador ang aliado niya para ma-acquit siya sa kanyang impeachment trial.
So yan mga kabayan, pero itong impeachment ni Vice President Sara Duterte, no, wag lang po tayong pakakampante, ha? Patungkol po dito mga kabayan. Sapagkat as long as hindi pa ito natatapos, wag muna tayong magsaya, no? Kasi sabi nga ni Vice President Sara Duterte, bloodbath, no? Talagang madugo ang anong ito, ang talakayang ito dito sa Senado. So, 'di ba? Marami po kasi ang nagsasabi na okay na, okay na. Pero tayo po ay wag lang especially Vice President Sara Duterte, kailangan din ingat lang, no? At saka wag lang pakampante dito sa ano na ito, na impeachment na ito kasi kailangan muna nating manalo manalo, no? Dito sa impeachment na ito para at least after nito, no? Ika nga mga kababayan, there is always a rainbow after the rain. Abangan lang po natin yung rainbow na ito. At ito po ay, yung rainbow ito ay maghahabol doon sa mga hinayutak na mga trahidor sa ating bansa. Alright? Ano po ang inyong opinion mga karibin natin patungkol po dito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawalaan